Magandang gabi mga katipid tips. So ngayon ay magbababad po tayo ng 1 kilong bigas. So kahit anong bigas ay pwede po nating gamitin. Kasi bukas ng umaga ay magagawa po tayo ng putong bigas sa bilao. Pagkatapos ay huhugasan lamang po ito ng mabuti. Yung pinakang tubig po natin, yung pagbababadan, hindi po kailangan ng sobrang dami, mahigit lamang po sa bigas po natin na tulad po nito. Okay? Pagkatapos ay babalikan na lamang po natin ito kinabukasan. So ito na po yung binabad na bigas po natin kagabi. Tapos ito napagiling na din po natin, nadala na po natin sa palengke. So, halimbawa naman, kung pangbahay at pangbahay din lamang naman, pwede man po tayong gumamit ng blender, pero mas better pa rin po kung ipapagiling po natin kasi mas pino po yung bigas po natin. Kasi dati, na-try ko nang magputo, gamit po yung blender. Siguro, hindi ko lang siya na-blender ng ayos, pero medyo may butil-butil po yung pagkabigas. Okay? So, itong 1 kilo natin, pakasya to sa 16 to 18 inches na bilao, yung isang malaki na. So, dapat ayun yung gagawin ko, kaya lang nag-iba po yung plano ngayon dahil yung gagamitin kong steamer, yung lagi kong ginagamit, pinagtindahan siya ng siomay. So, yung magagamit ko ngayong steamer ay maliit. Ang size lamang po ay 12 inches. So, itong ating 1 kilo, hahatiin po natin to sa gitna. Para dalawang 12 inches na bilao po yung magagawa po natin. Tapos, pag-iibahin na din po natin yung toppings para meron po tayong ibang idea sa toppings. Okay? Tapos, dito, sa 1 kilong giniling na bigas po natin, kita po. Yan. Maglalagay po tayo ng puting asukal. Siyempre, kailangan ay puti kasi kapag brown, hindi magiging puti yung puto natin. Dito naman pwede kayong magdagdag ng asukal at pwede rin naman po kayong magbawas. So, depende naman po yon sa tamis na gusto po natin. Pero para sa akin to okay na siya. Imimix lamang po natin ang mabuti. Tapos itong natira nating asukal, ilagay na din po natin. Okay, so sa magtatanong Ate Tipid Tips, naglagay pa ba kayo ng tubig, ibap, gata? So hindi na po ako naglagay. Kung ano po yung inilagay kong tubig kagabi, yun na po yun. Kasi kapag pinagiling na po natin ito, kapag tingin po nila ay kulang sa tubig, nagdadagdag naman po sila ng kaunting tubig. Tapos sasabihin lamang po natin na pangputo yung ipapagiling po natin. Tapos, kapag nailagay na din po natin ang asukal, medyo lumalabnaw na din po yung pinakang mixture po natin. So, sakto lamang siya. Okay? So, hindi ganun kalabnaw, hindi rin naman ganun kalapot na tulad po nito. Kapag tingin po natin, nahalo na po natin ng mabuti, natunaw na si asukal, ilagay na din po natin ang iodized salt. Yung atin pong last ingredients, gagamit po tayo ng baking powder. So, ilalahat ko na po itong 50 grams. Kapag sinukat po natin ito sa tablespoon, mahigit-higit po sa 4 tablespoon. So, sa magtatanong, Ate Tipid Tips, pwede po bang gumamit ng yeast? So, nung nakakaraan, nagawa po ako ng putong bigas, naubusan po ako ng baking powder. So, yeast po yung ginamit ko. Ang kinalabasan, para siya naging kutsinta, mas malala pa kasi mas makunat. Kung gagawa po kayo ng putong bigas, baking powder po yung gagamitin po natin. Yan, nahaluin lamang po natin ito ng dahan-dahan hanggang sa tingin natin nag-mix na po yung baking powder po natin. So, kapag na-mix na po natin ang ayos, ngayon, sabi ko nga po kanina, paghahatiin po natin ito. So, gagamit po ako dito ng timbangan para kapantay po yung pagkakahati po natin. Siyempre, kung pang negosyo, mas maganda, pantay-pantay. Pero halimbawa naman, kung pang bahay, pwede naman po natin tsansyahin na lamang po. Okay? Okay, bali yung atin pong mixture, ang naging timbang ay 2 kilo at 110 grams. So, ito po ay hahatiin po natin. So, magkakaroon po ng hati na 1,055 grams or 1 kilo at 55 grams. Okay. So, ayan, nahati na po natin yung isa set aside lamang po natin. At ngayon, mag-start na po tayo ng pagluluto. So, kailangan, bago po natin isalang, yung pinakang tubig po natin ay kumukulo na. Bali dito, gagamit po tayo ng tela. Ito yung pinakang sapin ng puto po natin.
So, yung tela natin, dahil tuyo, binasa ko muna siya para lumapat ng ayos. Kapag kulubot po yung pinakang tela natin, hindi maganda po ang magiging bilog ng putong bigas po natin. So, kapag okay na, pwede na po nating ilagay ang mixture ng puto po natin. Ang unang toppings natin, gagamit tayo ng itlog na pula. Bali, ito po ay isang piraso po lamang. Nasa diskarte po natin sa paggagayat kung papaano po madaming kalalabasan ng gayat po natin. Pagkatapos po nito, maglalagay din po tayo ng yinadyad na cheese. So, dapat dito siya yayadyadin. Kaya lang, masyadong mainit talaga siya mga katipid tips. Kaya yinadyad ko na. Ito naman, optional po lamang kasi pwede mag-toppings tayo kapag luto na. So, meron siyang pinagkaiba kasi kapag in-steam natin yung putong bigas po natin ng merong cheese, mas mabango yung putong bigas po natin. Kapag binuksan, nag-aamoy gatas yung putong bigas po natin. Ready na po nating i-steam. So, maglalagay po ulit tayo ng tela para sure po na hindi matutuluan. At sa medium na apoy lamang po natin lulutuin yung putong bigas po natin. Okay, so after 25 minutes, i-check na po natin. Wow! Ang bango ah. Amoy na amoy yung cheese. Kung napansin nyo yung ating itlog na pula at saka cheese, medyo lumubog. So, kung gusto nyo ng litaw na litaw talaga yung pinakang toppings po natin, i-steam nyo muna ng 2 minutes bago po kayo maglagay ng toppings. Pero okay lang naman siya kasi ang kagandahan nun, kapag in-slice na natin, meron tayong makikitang itlog na pula sa bandang gitna. So, ngayon ay hanguin na po natin. Dahan-dahanin lamang po natin tanggalin. Pagkatapos gagamit po tayo ulit ng isang bilao. Nilagyan ko lamang po ng cover na plastic. So itataob lamang po natin dito dahil ilalagay na po natin sa pinakang bilao na gagamitin po nating packaging. So pwede po tayo magsapin ng dahon tapos saka natin lagyan ng cling wrap. So wala akong dahon, brown paper po yung ginamit ko. So, ngayon, iset aside lamang po natin ito. Pagkatapos, lutuin naman po natin yung isa. Okay. So, yung gagamitin nating tela, ayun na lang ulit. Pero kung hindi naman kayo komportable, pwede nyo namang labhan ulit or gumamit kayo ng ibang tela. So, ako hindi na. Para hindi na tayo mahirapan, diba? Okay. So, ilagay lang ulit natin yung mixture kanina. Ang init mga katipid-tip sa mukha. Kasi, halos kapantay ko yung steamer. So, dito naman, hindi agad natin ilalagay yung pinakang toppings. I-steam muna natin at least 2 minutes. So, babalikan po natin. After 2 minutes, maglalagay na po tayo ng pinakang toppings po natin at hotdog tender juicy po yung ginamit ko dito, yung jumbo. So, dito, sure po na hindi na po lulubog yung pinakang toppings po natin. Yung cheese po natin, mamaya na po natin ilalagay kapag na-steam na po natin para makita natin yung pinagkaiba. Okay? So, i-steam lamang po ulit natin ito ng 25 minutes sa medium fire. So, after 25 minutes, luto na po ulit. So, kung napapansin nyo, nagkaroon siya ng kaunting crack. So, medyo napalakas pa yung apoy po natin. So, dapat ay medium fire po lamang. Pero okay lamang po yan kasi mamaya kapag naglagay na po tayo ng ating topping, so matatakluban na siya. Okay, so ganun lamang po ulit yung gagawin po natin. Hahanguin lamang po ulit natin. Tapos, isasalin po ulit natin sa 12-inch na bilao. At ngayon ay ready na po tayo maglagay ng toppings na cheese. So, yung dami ng ilalagay natin na cheese, nakadepende po yun sa atin. Pwedeng isang box, yung 165 grams. Syempre, pag dami ng toppings natin, mas makakapresyo po tayo ng ayos kasi makikita talaga na overload toppings. Daily Queso po yung ginamit po nating brand. At eto naman yung isang putong bigas po natin. So, para mas maganda pang tingnan, maglalagay tayo ulit ng toppings sa ibabaw. Ay, bago nga po pala natin lagyan ng toppings sa ibabaw, mas better po na lalagyan po muna natin ng hati-hati. Kasi halimbawa kung panghandaan man or kung pina-order po natin, para kuha na lamang po ng kuha. So, after po nito, pwede na po natin yan lagyan ng cling wrap sa ibabaw, lagyan ng tali. So, ready na po natin i-deliver sa nag-order po sa atin. Okay,
So, ayan. Eto na sa pinaka-exciting part kapag nagluluto, yung tikiman. So, hindi na po natin to titikman parehas kasi ang pinagkaiba lang naman, hotdog yung toppings. Ito naman ay itlog na pula kasi ito pong isang ito ay meron na pong may-ari. So, ang size po na ating putong bigas ay 12 inch. Tamang-tama lang yung laki at yung taas. Yan. Tapos kanina, kung napansin nyo, yung bilaw na ginamit ko, meron siyang butas-butas. Kasi ito, ginagamit ko to doon sa malaki naming steamer. Dito ko na inilalagay yung puto, nilalagyan ko na lamang po siya ng katsa para kasing sukat na po ng bilao. Okay? Nilagyan ko na lamang po yan ng butas-butas. Ayan, tikman na natin. Kapag sinabing putong bigas, mahahalata talaga natin yung texture niya. Iba siya kumpara dun sa harina. Ayan o. Tikman na natin. Wow. Bango. Unang-una kapag tinikman nyo to, masasabi nyo po talaga na putong bigas talaga yung kinakain po natin. Kasi medyo may malalasahan tayo dun. Ang malalaman nyo talaga yung pinagkaiba kapag gawa sa harina at gawa sa bigas. Kahit hindi tayo dito gumamit ng gatas or ng gata, masarap yung putong bigas po natin. Tapos yung pinakang tamis po nito, saktong-sakto po lamang. Pwede hindi na kayo magdagdag at pwede hindi na rin po kayo magbawas. Ito yung tipo na kahit walang toppings, masarap pa rin yung ating putong bigas. Ang naalala ko ngayon dito, ang sarap niyang isaw-saw sa kinayod na nyog at saka masarap din siyang isaw-saw sa yema spread. Kapag sinamahan pa natin ng cheese at saka na may itlog na pula, mas masarap. Kasi cheesy. Pagkatapos, nagkahalo na doon yung alat ng cheese po natin, balanseng-balanse. Masarap din yung itlog na pula. So, para sa akin, walang toppings, lagyan ng toppings, masarap po itong ating putong bigas. So, alam niyo ba mga katipid tips? Natagalan ako ng walang video kasi sa manong pakaramdam ko nung nakakaraan. So, ko lang sabihin, na-miss ko po kayong lahat. Okay? Yan, nabasa ko dun sa comment section sa YT tsaka sa FB page natin. May mga ilan naman pong nakakamiss sa akin doon. So, na-miss ko din naman po kayo. Hindi ko na lang po ma-replyan isa-isa. Okay, kasi medyo masama po talaga yung pangaramdam ko po nung nakakaraan. Pero ngayon, medyo okay na po ako. Okay? So, itong shinare ko sa inyong ito, bagay na bagay po ngayong paparating po yung mga holidays. Kahit hindi naman po holidays, magagamit po natin itong pwede po natin gawing extra income kahit panghandaan man. At sa mga mahal po nating OFW, alam ko namimiss nyo ang putong bigas. Kaya, halimbawa may time kayo, i-try nyo po yung recipe po natin at sigurado magugustuhan nyo po ito. Ang sarap po nitong iulam sa mainit na kape, pero ako ngayon bawal po akong magkape. So, tsaga-tsaga na lamang po muna tayo sa tubig. Okay? Tapos, excited na din po akong i-share sa inyo yung pinakang costing po natin dito kung magkano po yung magiging bentahan. So, mag-start na po tayo ng costing po natin. So, tutuusin po natin parehas kung magkano ang puhunan kapag hotdog yung toppings or yung itlog na pula. So, unahin po natin yung pinakang mixture po natin. So, sa 1 kilong bigas ay 55 pesos. Asukal po natin, 350 grams lamang po yun. So, nagkakahalaga ng 27.36. Pero sabihin na po natin na 28 pesos para sa iodized salt na inilagay po natin. So, sa baking powder, 1 pack po yun, 15 pesos. Yung bayad po sa giling ay 20 pesos. Kaya ang total po lahat ng puhunan ay 118 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa dalawa kasi hinati po natin yung pinakang mixture po natin. At ang kalalabasan po nun ay 59 pesos po ang puhunan sa mixture nung nahati na po natin. So, ngayon, usin naman po natin ay nung meron na pong topping. So, umpisahan po natin sa itlog na pula. Okay? So, sa mixture po natin, 59 pesos. Sa itlog na pula po natin, isa lamang po yung ginamit po natin, 15 pesos. Tapos, sa pinakang cheese na itinappings po natin, bali,
Isang box po yun, 106 pesos. Yun na po yung binili ko kasi paglaki po nung binibili po natin, syempre nagkakaroon po tayo doon ng discount. So yung isang box, sinati ko po yun sa 4. So yung 1/4 ng isang box, nagkakahalaga po yun ng 26.50. Pero sabihin na po natin na 27 pesos po yung puhunan ng itinapings po natin dito. Kaya ang total lahat dito sa ating putong bigas ay 101 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng bilaon na gagamitin po natin. Pinakang packaging po nitong ating putong bigas. So sabihin na lamang po natin na 50 pesos. Kasyang-kasya na po yun. Tapos sa pinakang labor at gas po natin, no, saglit na pagluluto, sasabihin na lamang po natin na 20 pesos. Kaya ang total po lahat ay 171 pesos po yung pinakang puhunan po natin dito. Para sa akin, pwede ko siyang ibenta ng 300 pesos kasi hindi na po siya halatang tinipid sa pinakang toppings po natin at bukod po doon, masarap po yung putong bigas po natin. So kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 129 dito po sa isang bilao. So kapag hotdog toppings naman po, ang ating toppings, so sa pinakang mixture po natin, 59 pesos. Sa hotdog, sabihin na po natin na 2 piraso po yung ginamit po natin. Pero yung isang piraso, pwede na po natin pagkasyahin. So ako, nilabisan ko na para maganda siyang tingnan. So kitang-kita yung pinakang toppings po natin, parang paskong-pasko. So 30 pesos po yun. So sa cheese po natin, ganun rin po, 27 pesos. Kaya ang total ay 116 pesos. Tapos sa packaging po natin, 50 pesos. Sa labor at gas po natin, 20 pesos. Kaya ang total po lahat ay 186 pesos. So ang bentahan pa rin po nito ay 300 pesos. I-minus si puhunan at posible pa po tayong tumubo ng 114 pesos. So dito po sa 1 kilo na ginawa po natin, posible po tayong tumubo na ng 243 pesos. So syempre, depende pa rin po yun sa mga itatoppings po natin, sa pagkakabili po natin. Kasi yung costing na ginawa ko ay dito po yun sa lugar po namin. So iba't iba naman po tayo ng lugar, kaya magko-costing pa rin po tayo ng sa atin. So dito, mas malaki pa po yung posible po nating tubuin. Depende po yun sa sipag at diskarte po natin. Syempre, pagdami po ng maibebenta po natin, paglaki din po ng posible po nating tubuin. At saka, pagliit din po ng mga expenses. So hanggang dito na lamang po yung video po natin at kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin na magagamit po natin ngayong paparating po ang mga holidays. Okay?